Bawat isa sa atin ay talagang minamahal ang ating pamilya, lalo na ang ating kapatid. Pero kakayanin mo nga ba kung sakaling mawalay sa iyo ang iyong kapatid ng napakatagal na panahon? What's up guys? Sabay-sabay nating tunghayan ngayon ang kwento ng buhay ni Mariel. Sa isang maliit at payak na bayan, mayroong isang pamilya na namumuhay ng simple at masaya. Ang mag-asawang sila Mang Dante at Aling Marie ay pawang masisipag at mapagmahal na magulang sa kanilang dalawang anak na kambal na sila Mara at Mariel. Lumaki sila sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan at pag-aalaga. Sa bawat oras ay talagang ipinaparamdam nila sa isa't isa ang tunay na kahulugan ng pamilya. Anak, pasyal tayo mamaya sa palengke ha. Mamili tayo ng mga gulay, sabi ni Aling Marie sa anak na si Mara habang nagluluto ng agahan. Sige po ma, pero teka lang po. Tatapusin ko lang po itong assignment ko. Sagot naman ni Mara na abala sa kanyang pag-aaral. Napangiti naman ng kanyang ina. Natutuwa siya sa kasipagan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, hindi nawawala ang tawanan at pagmamahal sa kanilang tahanan. Ang bawat araw ay punong-puno ng saya at pagkakaisa sa kanilang pamilya. Si Mara at Mariel ay magkakambal. Bagamat hindi nga sila identical twins, ang kanilang pagkakakilanlan naman ay hindi may kakaila. Pareho silang mahilig sa mga bagay na kakaiba at masaya. Halimbawa nga tuwing linggo, ay paborito nilang panoorin ang mga palabas sa telebisyon at maglaro ng mga larong pambata sa labas ng bahay. Para nga kasi sa kanila, kahit silang dalawa lamang ang maglalaro, ay ayos na nga sa kanila at makikita mo nga talaga sa kanila ang kasiyahan. Hala Mariel, halika na. Pumunta tayo kila Kuya Pedro at Ate Lina. Yayain natin silang maglaro ng piko. Pagkasabik na sabi ni Mara sa kanyang kakambal habang nakangiti. Oo nga, pero bago tayo maglaro, dapat magdala tayo ng mga baon natin para hindi tayo magutom. Sagot naman ni Mariel, sabay abot ng kanyang kamay sa kanyang kapatid. Sa kabila din naman ng iilan nilang pagkakaiba, lagi pa nga rin nilang ipinagtatanggol ang isa't isa sa anumang mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Sa paaralan, kapag mayroong mga bully na nang-aaway kay Mariel, si Mara nga kaagad ang lagi nandyan para ipagtanggol ang kanyang kakambal. Ano bang problema nyo? Bakit nyo inaaway ang kambal ko na si Mariel? Di ba sabi ko, huwag nyo siyang aawayin? Kung hindi, ako talaga makakalaban nyo. Sigaw ni Mara sa mga bully nilang kaklase habang ipinagtatanggol ang kanyang kapatid. Naku Mara, buti dumating ka na. Kanina pa kita inihintay. Inaaway ako ng mga yan eh. Pasalamat ni Mariel habang nagsusumbong sa kanyang kakambal. Pero isang araw, bigla nga rin nagkaroon ng pagtatalo ang magkakambal dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Natuklasan nga kasi nila na mayroong ibang lalaki ang kanilang nanay at ito nga rin ang naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Nagkaroon ng malalim na sama ng loob si Mariel sa kanyang nanay. Samantalang si Mara naman ay naging mapagbigay at nagpa siyang manatili sa tabi ng kanilang nanay para suportahan ito sa kabila ng lahat ng pagsubok at sa kabila na ginawa nitong pagkakamali. Mula pagkabata pa lamang kasi ay talagang makananay na itong si Mara. Ma, bakit mo naman po ginawa ito sa atin? Hindi nyo na po ba kami mahal? Talagang kaya nyo po kaming ipagpalit para lang sa ibang lalaki? Ganun na po ba? Tanong ni Mariel habang umihikbi sa kanyang nanay. Mariel, huwag mong sisihin si Mama. Hindi natin alam ang pinagdadaanan niya. Sigurado namang mayroong rason si Mama kung bakit niya yun nagawa. Di ba po Mama? Payo ni Mara kay Mariel sabay yakap sa kanilang nanay. Yan ka na naman. Pinagtatanggol mo pa si Mama.
Kahit siya naman ang mayroong mali. Kahit ano pang rason yun, Mara. Ang mali ay isang mali pa rin. Lalo na yung ginawa ni Mama. Dahil nagawa niya tayong lokohin. Para lang sa ibang lalaki. Nakalimutan niya kung masasaktan ba tayo. Galit na sambit ni Mariel sa kanyang kakambal. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng matinding pagdaramdam si Mariel sa kanyang nanay at sa kanyang kapatid. Samantalang si Mara naman ay tila ramdam din ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, pinilit pa nga rin nilang maging matatag para sa kanilang sarili at para sa kanilang nanay. Ilang araw pang pinilit na ayusin ni Mang Dante at Aling Marie ang kanilang pagsasama, alang-alang sa kanilang mga anak. Pero kinalaunan, dumating na nga rin sa punto na hindi na nga kinaya pa ni Mang Dante ang matagal nilang pagsasama. At palagi nga niyang naalala kung paano siya nagawang saktan at lokohin ng kanyang asawa. Ito na nga rin ang dahilan kung bakit madalas ay naging matindi ang kanilang pagtatalo. Eto na naman tayo, Marie. Akala ko ba nagbago ka na? Pero may nakakita daw sa inyo kahapon. May kasama ka na ng mga ibang lalaki. Ano ba? Gusto mo ba talagang ayusin ang relasyon natin? Buong akala ko, magbabago ka na para sa anak natin. Hindi mo naman sinabi. Ilang araw ko lang palang magbabago. Tapos ngayon, bumabalik ka na sa ginagawa mo. Sobrang sakit na, Marie. Tama na to. Galit na sabi ni Mang Dante sa kanyang asawa. Samantalang si Aling Marie naman ay alam ang kanya naging pagkakamali. Wala na nga rin siya nagawa. Kaya napagpasya na nga nila pareho na isuko na lamang ang kanilang relasyon. Dahil batid niya at naiintindihan naman niya ang pinagmumulan ng galit ni Mang Dante. Pero sa pangyayaring ang ito, labis na naapektuhan sila Mariel at Mara. Sa huli, noong maghiwalay ang kanilang mga magulang, napilitan na nga rin na magkahiwalay din ang dalawang magkapatid. Dahil sa pagiging makananay nitong si Mara, ay napagpasyahan nga niyang manatili sa tabi ng kanilang nanay. Samantalang si Mariel naman ay sumama sa kanilang ama. Mula noon, nawala na nga rin sila ng komunikasyon sa isa't isa. Nagdala nga rin ito ng malalim na lungkot at pangungulila sa puso ng bawat isa. Paalam, Mara. Mag-iingat kayo, ha? Sabi ni Mariel kay Mara bago siya umalis kasama ang kanilang ama. Mag-iingat ka rin, Mariel. Huwag kang mag-alala. Kahit magkalayo na tayo, nandito lang rin ako para sa'yo. Tugon naman ni Mara kay Mariel, sabay ngiti sa kabila ng lungkot na kanilang nararamdaman. At tulad ng mga alon sa dagat na bumabalik at umaalis, ang buhay ng magkapatid ay patuloy na sumasabay sa agos ng tadhana. Hindi alam kung kailan sila makikitang muli at magkakaroon ng pagkakataon na buuin ang kanilang pamilya ulit. Pero hanggang sa huling sandali, nananatili ang pag-asa sa kanilang mga puso na balang araw ay maayos din ang lahat at babalik nga sila sa dati. Pero sa mga pag-asang yun, ay nabigo pa nga rin sila dahil sadyang yun ang nakatadhana. Bagay na kahit ano pang ang gawin nila, ay hindi na nga rin nila kaya pang baguhin. Pagkaraan pa nga ng ilang buwan, naisip ni Mang Dante na dalhin si Mariel sa Maynila para nga ipakilala ito sa iba pa nilang mga kamag-anak na hindi pa nga nito nakikita. Sa kanilang paglalakbay, hindi mapigilan ni Mariel ang malungkot na damdamin sa pag-iwan sa kanilang munting bayan. Dahil alam niya na magbabago na nga rin ang kanilang buhay, lalo na ang kanyang nakasanayan. Huwag kang mag-alala, anak. Magiging maayos ang lahat dito sa Manila. Mas maganda ang buhay dito. Basta, lumaban lang tayo. Akong bahala sa'yo. Hindi kita papabayaan. Sabi ni Mang Dante sa kanyang anak, na ramdam ang lungkot sa kanyang boses. Pero sa kabilangan ng mga pangakong ito, hindi nagtagal at ang Maynila ay naging lugar ng pagsubok at pagdurusa para kay Mariel. 10 taong gulang pa nga lamang sila noong magkahiwalay sila ng kanyang kakambal
At sa loob ng 2 taon, nasaksihan nga ni Mariel ang pagbagsak ng kanyang ama sa alak. Matapos nga ang pagkawasak ng kanilang pamilya, tanging alak na nga lamang talaga ang naging sandalan ni Mang Dante. Araw-araw nakikita ni Mariel kung paano naging lango sa alak ang kanyang tatay. Pa, huwag mo na pong gawin yan. Mahal ka namin ni Mara. Paano na lang po kapag nagkasakit ka? Paano na ako? Ikaw na nga lang po ang kasama ko ngayon. Tapos palagi ka pa nagiinom. Palaging alak na lang ang nasa harapan mo. Sabi ng batang si Mariel na puno ng pangamba sa kanyang puso. Pero hindi nga rin nagtagal. Mas nalulung pa nga sa alak itong si Mang Dante. Hindi na nga niya kaya pang labanan ang sakit at lungkot na kanyang nararamdaman sa pagkabigo sa pag-ibig na dulot ng kanyang asawa. Dahil dito, naging pabayaan na nga rin siya sa kanyang tungkulin bilang isang tatay. At napabayaan na nga niya si Mariel. Tila ba nakalimutan na niya na mayroon siyang anak sa sobrang kagustuhan na malimutan ang sakit na kanyang nararamdaman. Anak, huwag mong isipin na iniwan kita. Mahal na mahal kita. Hayaan mo anak, makakabawi rin si Papa. Gusto ko lang talagang makalimutan at maibsan ang sakit na to. Bakit naman kasi ganun? Nagawa akong lukuhin ng nanay mo. Wala naman akong ginawang masama sa kanya, di ba? Lahat ginagawa ko para sa inyo. Hindi ko pa rin alam kung bakit niya yung nagawa sa akin. Bakit ngayon, wala na sa atin pati ang kapatid mo? Bakit mas pinili pa niya ang nanay niya kaysa sa atin? Hindi ko talaga alam anak. Patawarin mo si Papa ha. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Pero anak, pipilitin ko magbago. Pipilitin ko bumawi sa'yo. Paliwanag ni Mang Dante na puno ng panghihinayang sa kanyang mga nagawa. Noong mapagtanto ni Mang Dante na tila napapabayaan na nga niya si Mariel, inapagpasyahan nga niya na pilit na bitawan na lamang ang pagkahumaling niya sa alak at ituon na lamang ang kanyang buong pansin sa kanyang anak. Pero kasabay din naman ang kanyang kagustuhan na magbago na. Dumating sa punto na bigla nga rin nagkasakit ng malupa si Mang Dante na siya naman naglagay kay Mariel sa mas matinding kalagayan. Sa halip nga na si Mang Dante ang mag-alaga sa kanyang anak, ngayon si Mariel na nga ang gumagawa nito sa kanyang tatay. Makalipas pa nga ang halos 1 taon dahil sa tindi na rin na naging sakit ng kanyang tatay, dala ng labis nitong pag-iinom noon at pag-abuso sa kanyang kalusugan. Hindi na nga kinaya pa ng katawan ni Mang Dante na lumaban hanggang sa pumanaw na rin siya. Sa edad na 13 taon ay naging mag-isa na nga lamang si Mariel. Nawala na ang kanyang tatay, habang ang kanya namang nanay at kapatid, hindi na nga niya alam kung paano pa niya muling makikita. Nandito lang ako pa. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Kahit ako na lang mag-isa. Ikaw naman kasi ayaw mo makinig sa akin noon. Yun tuloy, iniwan mo na ako. Napakabata ko pa. Ako na lang ngayon mag-isa. Pero kaya ko to. Kakayanin ko to Papa, para sa'yo. Ito ang huling salita ni Mariel sa kanyang tatay na puno ng lungkot at sakit sa puso. Magmula din naman noon, inaiwan na lamang si Mariel sa pangangalaga ng kanyang tiyahin, pero hindi nga niya akalain na magiging sanhi ito ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Naranasan niya ang hirap at sakit ng pagiging biktima ng mga taong dapat sana ay nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Tia, please, tama na po. Ayoko na pong masaktan. Tia, parang awa mo na. Pakiusap ni Mariel sa kanyang tiyahin na puno ng luha at bigati sa kanyang puso. Pero sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, hindi nga siya pinapakinggan ng kanyang tiyahin. Tumakas pa nga siya ng ilang beses, pero palagi nga rin siyang nahuhuli nito at dinadala pabalik sa masamang sitwasyon.
Ayoko na po dito. Gusto ko lang naman po makasama sila nanay at ang kakambal ko. Miss na miss ko na po sila. Ito nga rin ang paulit-ulit na hiling ni Mariel na puno ng pangungulila at pangarap sa kanyang puso. Sa huli, noong maramdaman niya na wala na nga siyang pag-asa, hindi nga niya akalain na habang lubog na siya, pinagtutulungan pa nga siya ng kanyang tiyahin at ng iba pa nga niyang mga kamag-anak. Hanggang sa isang araw, nagpa siya ang kanyang tiyahin na ipagbili na lamang siya sa isang mag-asawang mayaman, pero wala ngang anak ang mga ito. Gusto nga nilang maranasan na magkaroon ng anak, kaya gumastos na nga rin sila ng malaki para lamang maampon itong si Mariel. Tiya, bakit niyo po ito gagawin sa akin? Di ba po, magkadugo tayo? Pamangkin niyo po ako. Mahal niyo dapat ako. Pero bakit pagbibili niyo ako? Bakit di ba paampun niyo ako sa iba? Hindi ko naman po sila kilala eh. Tanong ni Mariel sa kanyang tiyahin habang takot na takot. Aba Mariel, dapat matuwa ka. Napakayaman na mag-asawang aampon sa'yo. Maganda ang buhay mo dun. Tsaka Mariel, mas kailangan namin ng pera kaysa kailangan ka namin. Wala ka nang dulot dito eh. Ito na lang maitutulong mo sa amin. Kaya huwag ka nang umarte. Sumama ka na lang sa kanila ng maayos para wala ng problema. Hanggang sa huling sandali, ang pangako ng pag-asa ay hindi pa rin dumadating at ang kanyang puso ay patuloy na umihiyaw sa pangungulila at pangarap na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. Sa unang mga araw nga ng kanyang pagiging bahagi ng bagong pamilya, hindi may kakaila na ang puso ni Mariel ay puno ng pangamba at kalungkutan. Hindi niya maunawaan kung bakit nga siya napunta sa ganitong sitwasyon at sa kanyang murang edad, hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Wala nga makasagot kung bakit ito ang kanyang mga pinagdadaanan. Mariel anak, kamusta ka na? May gusto ka bang pag-usapan? Tanong ni Madam Katrina kay Mariel. Ito nga ang kanyang bagong nanay na umampun sa kanya. Hindi ko po alam ma'am. Mami po pala. Sa totoo lang po kasi, gusto ko lang po makita sila nanay at ang kapatid ko. Miss ko na po sila. Gusto ko na po makita ang kakambal ko. Sagot ni Mariel. Hanggang ngayon ay naiiyak pa nga rin siya. Sa simula, naging mailap talaga si Mariel sa bago niyang pamilya na kumukup sa kanya. Hindi niya masabi kung bakit. Pero ang pagtanggap sa bagong kapaligiran ay nagdulot ng labis na kaba at takot sa kanyang puso. Dahil hindi pa nga rin niya lubos na kilala ang mga taong umampun sa kanya. Araw-araw ay matinding kaba at takot talaga ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa dumaan pa nga ang ilang taon, dinala nga siya ng kanyang mga bagong magulang sa Amerika, kung saan doon nga sila magsisimula ng isang bagong yugto ng kanyang buhay. Nako seryo, nakakalungkot ang isipin no? Wala tayong sariling anak. Sana magbago na rin ang takbo ng buhay natin. Sana maramdaman din natin ang pagmamahal ng isang anak. Sayang nga lang talaga, parang ayaw sa atin ni Mariel. Ginagawa naman natin ang lahat sa kanya. Ibinibigay naman natin ang lahat. Pero ayaw talaga niya sa atin. Ano kayang dapat gawin natin? Sabi ni Madam Katrina kay Ginoong Seryo na puno ng pangarap sa kanyang mga mata. Oo nga mahal. Sana nga lang talaga magkaroon na rin tayo ng sarili nating anak. Nalulungkot din ako para kay Mariel. Napipilitan lang talaga siya na ituring tayo bilang magulang. Sagot naman na Ginoong Seryo sa kanyang asawa. Sa mga sandaling ito, hindi naman sinasadya ni Mariel na marinig ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Nadurog nga din ang puso ni Mariel noong kanyang marinig na nasasaktan din pala niya ang damdamin ng dalawa, gayong totoo naman ang ipinapakita ng mga ito sa kanya. Kaya naman simula rin noon, pinilit na nga ni Mariel na iparamdam sa kanyang mga bagong magulang ang kanyang pagmamahal. Nais nga rin niyang mapalapit ang kanyang loob sa kanyang mga bagong magulang
dahil napakabait din naman ng mga ito sa kanya. Anak Mariel, tandaan mo mahal ka namin ha. Gusto lang din naman namin na maging masaya ka. Gusto namin na maramdaman mo na mayroong pamilya na nagmamahal sa'yo. Sabi ni Madam Katrina kay Mariel na puno ng pagmamahal sa kanyang puso. Talaga po mami? Salamat po talaga sa lahat ha. Kahit hindi mo naman po talaga ako tunay na anak, hindi niyo po ako pinapabayaan at palagi niyo po akong pinapasaya. Tugon naman ni Mariel na puno ng kaligayahan at pasasalamat sa kanyang puso. Noong tinanggap na nga ni Mariel sa kanyang sarili na ito na nga ang kanyang magiging buhay, natuwa talaga ang kanyang mga bagong magulang. Ibinigay nga nila ang lahat ng kanyang mga gusto at tinutukan talaga ang kanyang mga pangangailangan. Anak, ito ang pera oh. Pumunta ka sa mall at bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Kung mayroon ka pang ibang gusto o kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Napapansin lang kasi namin, palagi ka lang dito sa bahay eh. Lumabas-labas ka. Pasahin mo ang sarili mo. Sabi ni Ginoong Sergio kay Mariel na puno ng ngiti sa kanyang mga labi. Tuwang-tuwa talaga siya sa tuwing naibibigay nga niya ang mga gusto ni Mariel. Salamat po Dad. Mahal na mahal ko po kayo. Masayang sigaw ni Mariel. Tuwang-tuwa nga talaga siya dahil ang mga bagay na ito ay ang mga bagay na hindi rin niya nararanasan noon. Sa paglipas ng panahon, paunti-unti, pinapagtatanto na rin ni Mariel na mas naging maganda nga ang kanyang kalagayan ngayon. Nabigyan siya ng maayos na tahanan at magulang na nagmamahal sa kanya. Kung ikukumpara sa kanyang nakaraan na pagiging ulila at pang-aabuso mula sa kanyang tiyahin, ibang-iba na nga talaga ngayon at puro kasaganahan na nga ang kanyang nararanasan. Anak, mahal ka namin ha. Lagi mong tatandaan yan. Huwag na huwag sasagi sa isip mo na iba ka sa amin dahil hindi ka naman nagmula sa amin. Simula ngayon, ituring mo na rin kami na totoo mong mga magulang talaga at kami ang pamilya mo na nagmamahal sa'yo. Kaya kung ano man ang amin, ay sa'yo rin. Sabi nga kay Mariel ng kanyang mami Katrina at daddy Sergio. Salamat po ma'am, dad. Mahal ko rin po kayo. Ipinapangako ko rin po na gagawin ko ang lahat para maging mabuting anak nyo. Tugon naman ni Mariel sa mga ito. Pero habang lumalaki nga siya, hindi na ikukubli ni Mariel ang pagkasabik sa kanyang kakambal na si Mara, na lagi nga rin niya ipinagdadasal na sana ay masaya nga rin ito sa kanyang buhay. Kahit nga rin kasi hindi naging maayos ang paghihiwalay nila noon ng kanyang kakambal, hindi rin niya may kakaila na sobra nga niya itong mahal. Mara, nasaan ka na kaya ngayon? Kung nasaan man kayo ngayon ni Mama, sana masaya din kayo. Sana maayos ang kalagayan nyo. Mahal ko kayo. Pulong ni Mariel sa kanyang puso. Nangungulila nga siya sa pagmamahal ng kapatid at ng kanyang tunay na magulang. Lumipas pa nga ang maraming taon hanggang si Mariel ay tumutong na nga sa edad na 20. Pero dahil nasanay na nga rin siya na palaging ibinibigay sa kanya ng kanyang mga bagong magulang ang lahat ng kanyang gusto, masasabi naging spoiled brat na nga ngayon si Mariel. Subalit sa kabila ng lahat, hindi niya malilimutan ang kanyang mga pinagdaanan at ang kanyang mga pangarap na maaaring ngayon ay hindi na nga muling magkatotoo pa. Sa kabila ng masayang tahanan ni Mariel sa pangangalaga ng kanyang mga bagong magulang, hindi nga rin naiiwasan na kinakailangan nga rin nila ng tulong mula sa iba upang mas gumaan pa nga ang kanilang buhay, lalo na sa mga gawaing bahay. Isang araw, nagpasya ang mga magulang ni Mariel na mag-hire ng bagong kasambahay. Umalis nga kasi ang ilan nilang kasambahay dahil hindi nga nito nakasundo ang ibang mga tauhan nila Mariel sa bahay. Honey, sa tingin ko, kailangan na rin natin mag-hire ng bagong nating kasambahay. Para kasi sa akin, napaka-unproductive ng trabaho dito sa bahay dahil sa kakulangan ng mga tauhan natin. Mariing sabi ni Madam Katrina kay Ginoong Sergio. Tama ka, honey. Hindi na rin natin kaya pang mag-isa sa pag-aalaga sa anak natin si Mariel at sa iba pang gawain sa bahay natin. Kailangan na rin nating makahanap ng mas maayos na kasambahay.
tugon ni Ginoong Seryo. Dahil sa pag-aasam nga nila na makahanap ng bagong kasambahay, na pagpasyahan nga ng mga magulang ni Mariel na kahit nasa ibang bansa sila, isang Pinay pa rin ang kanilang kukuning kasambahay para mas maging kasundo nga nila ito. Alam mo, honey, mas maganda siguro kung Pinay na lang din ang kukunin nating kasambahay. Baka sakali din magkasundo sila ni Mariel. Sabi ni Madam Katrina kay Ginoong Seryo na puno ng pag-asa. Sige, honey, mas maganda nga yan. Pinay na lang din ang kukunin nating kasambahay. Hahanapan agad natin yan ng paraan. Tugon naman ni Ginoong Seryo. Sa kagustuhan na huwag pabayaan ang kanilang anak sa tuwing nasa trabaho sila. At kahit malaki na nga si Mariel, hindi pa nga lang sila komportable sa tuwing wala nga nagbabantay dito o wala nga itong ibang kasama. Sa pagkakataong yun, napagpasya na nga nilang kunin ang isang Pinay upang kanilang maging kasambahay, na nagdulot ng pag-asa na magiging maganda nga rin ang ugnayan nila sa kanilang anak. Sa pagkakataong yun, ay kaagad na tumawag si Madam Katrina kay Rosie. Si Rosie nga kasi ay ang dati rin nilang kasambahay na ngayon ay nasa Pilipinas na. Humingi sila ng tulong dito para kaagad nga sila makahanap ng bagong mabuting kasambahay. Hello Rosie, sana naman matulungan mo kami. Kailangan namin ng bagong mabuting kasambahay para sa aming pamilya. May tiwala na kasi kami sa iyo, kaya gusto namin na sa iyo na rin ipagkatiwala ang bagay na ito. Sa tagal mo sa amin nagtrabaho noon, alam namin na alam mo kung sino talaga ang tamang tao para maging parte ng pamilya namin. Sabi ni Madam Katrina kay Rosie. Oo nga Rosie, yung gusto rin kasi namin ay yung makakasundo rin ng anak namin si Mariel. Dagdag pa nga ni Ginoong Seryo. Okay po sir, ma'am, makakaasa po kayo dyan. Sagot naman ni Rosie. Matapos nga lamang ang ilang araw, ay agad na nga rin tumawag sa kanila si Rosie at nagbigay nga ito ng impormasyon tungkol sa isang kandidato na pwede nilang maging kasambahay. Hello po Madam Katrina, may maganda po akong balita. Mayroon na po kasi akong napili na maaari niyong maging bagong kasambahay. Isa rin po siyang Pilipina at ang pangalan po niya ay Mara Tanya. Bata pa rin po siya katulad ng anak niyo, kaya sigurado magkakasundo po sila ni Mariel. Sabi ni Rosie kay Madam Katrina. Mabuti naman Rosie, maraming salamat talaga ha. Sige, ipapadala na rin namin ang lahat ng mga kinakailangan para agad na rin siya makalipad dito. Tugon naman ni Madam Katrina. Matapos nga lamang ang ilang linggo, dumating na nga ang dalagang si Mara Tanya sa tahanan nila Madam Katrina at Ginoong Seryo. Tama ang sinabi ni Rosie. Isa itong dalaga na kasing edad lamang ng kanilang anak na si Mariel. Punong-puno nga ito ng pangarap at pag-asa. Sa itsura at salita pa nga lamang nito ay halatang napakabait nitong bata. Maligayang pagdating Mara Tanya. Ngayon palang iha, nahalata na rin namin na napakabait mong bata. Ang swerte talaga namin at ikaw ang bago namin kasambahay. Masayang salubong ni Madam Katrina sa bago nga nilang kasambahay. Naku po ma'am, maraming salamat po at tinanggap niyo po ako. Pangako po, gagawin ko po ang lahat para maging mabuti at masunurin pong kasambahay. Tugon ni Mara Tanya. Nagsimula na nga magtrabaho bilang kasambahay si Mara Tanya sa tahanan na ito. Napili nga ng kanyang mga amo na Tanya na lamang ang itawag ng mga ito sa kanya. Bago pa nga ang lahat, ay mahigpit na nga nilang ipinagpiling kay Tanya ang mga bagay na ayaw ni Mariel dahil iniiwasan nga talaga nila na magkaroon sila ng problema, lalo na sa kanilang anak na si Mariel. Marahil isang araw, mahalata na rin ni Mariel ang lahat. Sana talaga makilala niya ako. Pero kung hindi naman, sapat na rin sa akin ang makita siyang nasa maayos na kalagayan. Maswerte talaga siya. Mayroong magulang na nagmamahal sa kanya. Ulong ni Tanya sa kanyang sarili habang nakatanaw sa kanyang senyoritang si Mariel mula sa may hindi kalayuan. Palagi naman siya nakikita ni Mariel pero hindi nga siya pinapansin nito. Buong akala nga nito ay isa lamang siyang normal na kasambahay.
Sa pagdaan pa nga ng mga araw, nalalapit na nga rin ang birthday party nitong si Mariel. Naging abala ang lahat sa paghahanda. Pero may mga oras nga rin na nagpabago ng takbo ng mga pangyayari. Isang trahedya nga kasi ang nangyari na siya nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nila Mariel at Tanya. Gaganapin ang selebrasyon sa pool area ng kanilang mansyon. Habang nagmamadali si Tanya na dalhin ang mga inumin sa pool, hindi nga niya namalayan na sumabit pala ang dress na isusuot ni Mariel sa gabi ng event. Ano ba yun? Who on earth are you? Baguhan ka na naman ba? Anong ginawa mo sa dress ko? Kailangan ko yung suotin mamaya. Bagong-bago pa yan at napakamahal niyan. Galit na sigaw ni Mariel habang nagtataka na mayroong sirang bahagi sa kanyang damit at isinisinga niya ito kay Tanya na tsaka pa lang din niya nakita. Naku ma'am, patawad po. Hindi ko rin po alam kung paano po nangyari yan. Ang alam ko lang po, dinala ko lang po ang mga drinks na ito dito. Wala na po akong ibang ginawa. Maniwala po kayo sa akin ma'am. Paliwanag ni Tanya. Punong-puno nga ng kaba ang kanyang puso. Hindi ko alam kung sinasadya mo ba ito o talagang clumsy ka lang. But whatever, I want you out of here. Now! Sabi ni Mariel na puno ng galit. Pero teka lang, bago ko umalis, ito ang tatandaan mo ha. Hindi ko papalampasin to. Hindi pa tayo tapos. Dagdag pa nga niya. Sa kabilangan ng mga paliwanag ni Tanya, hindi lamang siya pinansin nitong si Mariel. Mas lalo pa nga itong nagalit at nagwa pa nga siya nitong sampalin. Aba, pasagod-sagod ka pa ha? Ito ang nababagay sa'yo. Sambit ni Mariel, sabay sampal kay Tanya. Aray, ang sakit po ma'am. Tama na po, ang sakit po. Sabi ni Tanya. Ramdam nga niya ang sakit, hindi lamang sa pisikal, kung hindi pati na rin sa kanyang damdamin. Simula nga noon, palagi na nga rin siya pinag-iinitan ni Mariel. Konting kita pa nga lamang nito sa kanya, ay galit na nga ito, at palagi siya sinasabihan ng mga masasamang salita. Hanggang sa gabi, kung saan nagsiswimming na ang mga bisita ni Mariel. Habang abala si Tanya sa pagdadala ng mga inumin, patuloy nga siyang nilalait ng mga bisita ni Mariel gamit ang wikang Ingles. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay naiintindihan naman ito ni Tanya dahil likas na rin naman siyang matalino. Look at her. You know, she's so clumsy. I can't believe that mom and dad actually hired that woman here. Sabi ni Mariel sa isa sa mga kaibigan niya. Yeah, totally. I mean, why keep her around? Tanong naman ng kaibigan niya. I don't know, but I will make her leave this place the soonest, just like the others. Sagot naman ni Mariel sa kanyang kaibigan habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa likod ni Tanya. Habang naririnig ni Tanya ang mga salitang ito, pinilit na nga lamang niya na huwag magpa-apekto. Alam niya na mas mahalaga ang kanyang trabaho kaysa sa mga masasakit na salita ng mga tao sa kanyang paligid. Pero sa isang pagkakataon, sinadya nga ni Mariel na tisurin itong si Tanya, dahilan upang siya ay malaglag sa tubig. Noong pag-aahon naman ni Tanya mula sa tubig dahil manipis ang tela ng kanyang puting uniforme, lumabas ang ganda ng hubog ng kanyang katawan at nakita ang pangaloob niyang kasuotan. Pinagtawanan siya ng mga bisita, habang si Mariel naman ay palihim na namangha sa kaseksihan ng kanyang kasambahay. Kahit nirapan na nga lamang niya ito. Bigla nga kasi siyang nainggit sa napakagandang katawan ng mayroon nito. Wow, Mariel! Napakaganda naman pala at napakaseksi ng kasambahay niyo eh. Papuri ng isa sa mga tropa niyang lalaki. Nakaagad na rin naman niyang ikinairita. Hindi na nga dito nakasagot pa si Mariel at tinarayan na nga lamang din niya maging ang kanyang bisitang ito. Buhat noon, palagi na nga talagang mainit ang ulo ni Mariel kay Tanya at lagi niya itong pinapahirapan sa tuwing mayroong pagkakataon. Sinasadya niya itong gawin kay Tanya sa tuwing wala doon ang kanyang mga magulang para nga hindi na nga nila maipagtanggol
ang kawawang si Tanya. Anak naman, bakit ba parang palagi kang galit kay Tanya? Mabait naman siyang bata. Kaya akala namin magkakasundo kayo. Pero parang iba ang nangyayari eh. Nalaman din namin ang ginawa mo sa kanya noong birthday mo. Tanong nga kay Mariel ng kanyang mami. Wala naman po ma'am. Hindi ko lang talaga siya feel. Ayoko talaga sa kanya. At ayoko na magkakasundo kami. Sagot naman ni Mariel. Maging siya ay hindi nga rin niya maipaliwanag ang tunay na dahilan kung bakit nga ba tila ganun na lamang ang galit niya kay Tanya. Patuloy nga lamang ang hirap at pasakit na nararanasan ni Tanya sa kamay ni Mariel. Pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa nga rin siyang umaasa na balang araw ay magbabago din ang lahat. Hanggang sa isang araw, dumating na nga ang isang pagkakataon na magbabago ang lahat sa kanilang buhay. Hanggang sa isang araw, napansin ng mag-asawang Sergio at Katrina ang talino na mayroon si Tanya. Kung kaya't noong makausap nga nila ito, tinanong nga nila ito kung nais ba ni Tanya na muling makapag-aral ulit. Naku ma'am, sir, nakakaya naman po. Kaya naman po kasi ako nandito sa ibang bansa para po magtrabaho. Tsaka sobra-sobra na rin po ang kabaitan niyo sa akin. Ayoko din naman po na maabuso po kayo. Tsaka baka po biglang naputol ang pagsasalita ni Tanya. Ano iha? Sabihin mo. Baka magalit na naman sa'yo si Mariel? Huwag kang mag-alala. Kami na ang tutulong sa'yo. Tsaka may tiwala kami sa'yo. Alam ko ang totoo. Kaya huwag ka nang mahiya o matakot pa kay Mariel. Kami ang tutulong sa'yo. Kami ang bahala sa'yo. Ipapaintindi namin kay Mariel na kailangan ka rin naming tulungan. Sagot naman ni Madam Katrina. Bigla nga rin nagtaka itong si Tanya kung bakit tila ganoon na lamang din ang sinabi ng mga ito sa kanya. Para bang mayroon silang alam sa totoong dahilan kung bakit nga siya namasukan dito bilang kasambahay. Alam kaya nila madam na si Mariel at ako ay... Putol na pagmumuni-muni niya noong biglang marinig ang malakas na pagsigaw ng senyorita niyang si Mariel sa kanyang pangalan. At katulad na nga rin ng kanyang nakasanayan na araw-araw, kinakawawa na naman siya ni Mariel sa paulit-ulit at pabalik-balik na pag-utos nito sa kanya na parang wala ng katapusan. Halatang-halata nga na gusto lamang siya nitong pahirapan. Hanggang si Mariel na nga lamang din ang napagod dahil hindi nga niya matinag-tinag itong si Tanya. Napakabait nga kasi talaga nito at kahit ano pa ang kanyang iutos ay walang pagreklamo itong si Tanya. Kaya lalo nga rin talaga siyang nainis. Isang araw, nagulat si Mariel noong malamang si Tanya ay mag-aaral na rin at doon pa nga mismo sa paaralang pinapasukan niya. Wala naman siya ibang magawa dahil desisyon nga ito ng kanyang mga magulang. Habang nasa kotse, binulungan ni Mariel itong si Tanya. Hindi ka talaga nahihiya, no? Ikaw ha? I can sense something fishy sa mga motives mo sa pamilya namin. Halatang halata. May binabala ka ba? Bakit kuwang-kuha mo ang loob nila, ma'am? What are you trying to do? Huwag na huwag mo akong kinakalaban dahil hindi mo ako kilala. Hindi mo magugustuhan kapag umanti ako sa'yo. Galit na sabi ni Mariel kay Tanya na tila nagbabanta. Samantalang si Tanya naman ay ngumiti lamang sa kanya at saka lumingon sa bintana ng kotse. Hindi na nga lamang niya pinapansin ang mga sinasabi sa kanya ni Mariel. Simula nga rin noon, madalas na nga rin talagang magkita si Tanya at Mariel sa universidad na pinapasukan nilang dalawa. At dahil na late na nga rin sa pagbalik sa pag-aaral si Tanya, naging 2 taon nga ang pagitan nila nitong si Mariel. Nagsimula na nga mag-aaral si Tanya sa parehong paaralan ni Mariel. Sa bawat araw na lumilipas, hindi mo ipagkakaila ni Mariel na marami ang umahanga kay Tanya dahil sa kanyang talino at talento. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mas lalo pa nga rin tumitindi ang galit ni Mariel kay Tanya. Tila naagaw na nga kasi ng kanilang kasambahay ang pansin na dapat ay nakatuon lamang sa kanya.
Sa loob ng paaralan, palihim na sinusubukan ni Mariel na iwasan si Tanya. Pero hindi nga niya maiwasan makita na maraming tao ang gustong manghamak sa kanya. Isang araw, habang nasa kantina si Mariel at kumakaing mag-isa, nakita ni Tanya na nilalapitan siya ng grupo nila Carla. Ang babaeng si Carla nga ay isang half Pinay at half Canadian, mga barkada ni Mariel na lihim palang may inggit sa kanya. Uy Mariel, kamusta na ang pagiging prinsesa mo sa pamilya nyo? Hindi mo ba alam sa sarili mo na puro utos ka na lang sa bahay nyo? Wala ka nang ginawa. Nakakaya ka naman? Sabi ni Carla habang nilalapit ang mukha kay Mariel. Bakit Carla? Ano naman pakialam mo? Kung ano man ang mga gusto kong gawin sa bahay, wala ka na doon. Balik naman ni Mariel. Pilit nga niya pinapinatili ang kanyang tapang. Ano nga ba Carla? Naiinggit ka nga ba kay Mariel dahil hindi kayo magkasing yaman? Dahil mas mayaman ang mga magulang ni Mariel? Singit pa nga ng isa pang kasama ni Carla. What? Bakit naman ako maiinggit? For all I know, everything I have is all mine. Even my family, they are mine. Meaning, legit ako. Dahil hindi ako ampun, hindi tulad ng iba dyan. Feeling entitled, ampun lang naman. Right guys? Mapang-asar na sabi ni Carla. Habang nagtatawanan ang mga grupong ito, hindi na nga natiis pa ni Tanya ang pananakit at pangiinsulto na ginagawa nila kay Mariel. Agad siyang lumapit sa mga ito at hinarap ang buong grupo. Bakit Carla? Ikaw ba? Mayayak ang sarili? May sasakyan ka ba at personal driver? Anything else na meron sa Mariel? Oo, ampun nga siya. Pero di tulad mo. Nagyayabang. Wala ka namang ibubuga. Wala ka namang ipagyayabang. Kaya naman kasi ganyan ang ginagawa mo. Dahil yan lang din naman ang kaya mong gawin sa taong kinaiinggitan mo. Kasi nakikita mo yung mga bagay na gusto mong magkaroon ka sa kanya. Mariing sabi ni Tanya na sumingit na lamang bigla sa usapan nila. Aba guys, tingnan mo nga naman si Tanya oh. Ang dakilang tagapagtanggol. Pabirong sagot ni Carla. Bakit Tanya? Bodyguard ka ba ni Mariel? Hindi. Pero pwede kang makatikim ng kamao kung galing sa Pilipinas pag hindi ka pa rin tumigil. Kapag hindi ka pa lumubay. Kung namimiss mo na ang Pilipinas, ito, pwede kong ipatikim sa'yo. Sarkastikong sagot ni Tanya. Kaya naman sa inis, inapa-walkout na nga lamang ang grupo nila Carla. Tanya, bakit ka ba nakikialam? Tanong ni Mariel habang nakasimangot. Tinutulungan lang kita Mariel. Hindi naman kasi tama ang ginagawa nila sa'yo. Paliwanag ni Tanya. Alam ko kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko Tanya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At higit sa lahat, do not try na kunin ang loob ko by doing this. You're just wasting your time. Galit na sagot ni Mariel. Mariel, hindi ko naman intensyon na magpasalamat ka sa akin. Gusto ko lang naman na walang nananakit sa'yo. Ayoko makita na mayroong tao ang nananakit o nang-agrabyado sa'yo. Ipagtatanggol kita. Sabi naman ni Tanya. Pilit pa nga rin niyang iniintindi ang galit ni Mariel. Dapat matuto kang lumugar Tanya. And for goodness sake, stop calling my name na para magkaibigan lang tayo. Remember, you're just my maid. Madiing sabi ni Mariel at inirapan nga itong si Tanya bago nga siya naglakad papalayo. Napabuntong hininga na nga lamang itong si Tanya. Alam niyang mahirap makuha ang tiwala ni Mariel. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa nga rin niya kaya na hayaang saktan lamang ito ng iba. Kahit galit pa nga ito sa kanya. Sa mga sumunod pang araw, patuloy pa rin si Tanya sa pagprotekta kay Mariel sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit palagi nga rin niyang iniisip ang mga sinasabi ni Mariel. Patuloy siyang umaasa na balang araw ay maiintindihan nga rin ni Mariel ang lahat ng kanyang ginagawa. At sana ay makita niya
na wala siyang ibang nais kung hindi ang protektahan siya, katulad ng palagi niyang ginagawa noon. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa loob ng banyo itong si Tanya, aksidente nga niyang narinig ang grupo ni Carla na nagbabalak ng masama kay Mariel. May balak ang mga ito na lagyan ng bato ang bola na ihahagis kay Mariel kapag siya nga nakaposisyon sa pagsalo nito, at sadyang ibabato ang bola sa kanya at hindi basta hagis lang. Kaya naman pagkaalis ng mga ito ay agad siya kumaripas ng takbo papunta sa PE area, kung saan nandoon nga rin si Mariel na handa na nga sa pagsisimula ng kanilang activity sa PE. Ganoon pa man, tila ihuli na nga siya ng dating dahil nakapwesto na nga ang lahat sa kanilang mga posisyon. Kaya walang pagdadalawang isip niyang tinakbo ang direksyon ni Mariel. Kahit naririnig nga niya na sinusuway na nga siya ng coach, basta't ang nasa isip lamang niya ay protektahan si Mariel, ang kanyang kapatid. Tanya! Tanya! Hey! Wake up! Anong ginawa mo? Ito ang kanyang huling narinig bago nga niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. Sinangga nga kasi niya ang kanyang sarili kay Mariel, kaya siya ang natamaan ng bolang may bato at tumama pa nga ito mismo sa kanyang ulo, dahilan para agad siyang mawalan ng malay. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo nitong si Tanya, inakoma nga siya ng 1 linggo. Sa loob ng mga araw na tulog siya, natuklasan na nga ni Mariel ang totoong dahilan kung bakit sinalaw ni Tanya ang bolang mayroong bato na dapat talaga ay para sa kanya. Dito na nga rin nalaman ni Mariel ang totoo mula sa kanyang mga magulang, na si Tanya pala ay si Mira, ang kanyang kakambal na matagal na nga rin niyang hindi nakikita. Sa tabi ng kama ni Tanya, si Mariel ay nakaupo, hawak-hawak ang kamay ng kapatid habang nag-usap sila ng kanyang mga magulang. Bakit niyo po inilihim sa akin na buhay si Mara? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin agad na si Tanya pala ay siya ang kakambal ko? Sabi ni Mariel kay Madam Katrina. Anak, si Mara kasi mismo ang ayaw. Ayaw niyang malaman mo kaagad. Gusto niyang makasama ka muna sa normal na paraan na walang gulo sa buhay mo. Yung wala kang ibang iniisip kung hindi ang sarili mo lang din. Sagot naman ng ginang. Kung alam niyo lang po kasi kung gaano ako nangungulila sa kanya. Palagi ko siyang inaaway. Palagi ko siyang pinapahirapan. Tapos, siya palang kakambal ko. Siya pala si Mara na matagal ko nang hinahanap. Napakasama ko namang kapatid. Dagdag pa nga niyang muli. Mariel anak, patawad. Gusto lang namin kayong protektahan pareho. Sobrang mahal na mahal ka ni Tanya. Kaya kahit nahihirapan siya, pinili pa rin niya na ilihim mo na yun. Sagot naman ng kanyang daddy. Sa mga sumunod na araw, si Mariel ay hindi pa rin umaalis sa tabi ni Tanya. Inaalagaan nga niya ito ng buong puso. Pinapalitan ang mga bulaklak sa vase. Sinisiguradong malinis ang paligid. At kinakausap nga niya ito kahit tulog pa ang kanyang kakambal. Alam mo ba, Mara? Palagi kitang hinahanap. Patawad kung hindi kita agad nakilala. Ikaw naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin yung totoo. Pero nandito lang ako. Hindi na kita iiwan. Hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo ulit. Miss na miss kita, kambal ko. Matapos nga niya itong sabihin, bigla namang gumalaw ang mga daliri ni Tanya. Nagsimulang magmulat ang mga mata ni Tanya at nakita nga niya si Mariel. Mariel. Mahinang sambit ni Tanya. Mara, gising ka na. Thank God. Akala ko, mawala ka na rin sa akin eh. Masayang sambit ni Mariel at niyak ng mahigpit ang kanyang kakambal. Nalaman ko na ang lahat. Please, Mara, patawarin mo ako. Patawarin mo ako
Sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo, sa lahat ng mga pagpapahirap ko sa'yo, hindi ko kasi talaga akalain. Ikaw pala ang kakambal ko. Ano ka ba, Mariel? Wala kang kasalanan. Ako lang din naman kasi ang may gusto na magpanggap muna. Pero ginawa ko yun para makasama ka. Nangako kasi ako kay mama bago siya mawala. Nahanapin kita na magkakasama tayo ulit. Teka, pwede ko bang malaman ano nangyari kay mama? Tanong ni Mariel. Pumanaw na siya, Mariel. Nagkaroon siya ng sakit sa puso. Pero bago siya nawala, pinangako ko sa kanya na hanapin kita. Kaya ito, nandito na ako. Sana, mas maaga mo yung sinabi. Pero salamat, Mara. Salamat sa lahat. Nandito rin ako. Magkakasama na tayo ulit. Mahal na mahal kita, kambal ko. Sa mga sumunod na buwan, nagkasundo at nagkaayos na nga rin ang magkakambal. Ginawa nga nila ang mga bagay na hindi nga nila nagagawa noong mga bata pa sila. Nagsusuot nga sila ng pares na damit, gumagawa ng mga aktibidad na pangkambal at binabalikan ang mga nawalang panahon. Isang araw, si Mariel at Tanya ay naglalakad papunta sa isang paboritong lugar ni Mariel. Pagdating doon, nagulat talaga si Tanya sa mga dekorasyon at sa napakadaming bisita. Mariel? Anong meron? May pagtatak ng tanong ni Tanya. Surprise! Alam kong huli na. Pero gusto kong bumawi sa'yo. Gusto ko nang maranasan mo ang espesyal na birthday celebration. Kahit late na. Ipinaabot nga ni Mariel ang mga regalo. Mariel, para saan ang mga ito? Ara, noong mga bata pa kasi tayo, tuwing binibilan ako ni mama at papa ng gamit, diba, palagi ako nagpapabili ng isa pa para meron ka rin. Inipon ko ang lahat ng to. Sa pag-asang isang araw, magkikita tayong muli. Gusto ko lahat ng meron ako, meron ka rin. Kaya nga magkakambal tayo eh. Mariel, salamat ha. Napakswerte ko talaga na ikaw ang kapatid ko. Na ikaw ang kakambal ko. Mahal na mahal kita, kapatid ko. Mahal na mahal din kita, Mara. Mula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Doon nagsimula ang masaya at matibay na pagsasama ng magkakambal. Ang kanilang pagmamahalan at pagkakaintindihan ay higit pang tumibay habang pinuno nila ang mga nawalang sandali ng kanilang kabataan. Ang mga bagay na gusto nilang mabalikan, katulad ng pagsusuot ng pares na mga damit, ay muli nga nilang ginawa at sinasariwa ang mga bagay na noong mga bata pa man sila ay gustong-gusto na nga nilang magawa. Buwan noon ay naging parte na nga rin ng pamilya si Mara at mas naging masaya ang mag-asawa nang kahit sa ganoong paraan ay naranasan na nga rin nila na magkaroon ng masayang pamilya at maging ang kambal ay masayang-masaya na nga sa buhay na mayroon sila ngayon. Simula nga rin noong makasama na nga ni Mariel ang kanyang kakambal, nagbago na nga rin ang kanyang ugali. Bumalik na nga siya sa pagiging mabuting bata. Naging mabait na nga ito sa mga kasambahay at doon niya mas natutunan na magpasalamat sa mga bagay na kanyang nararanasan at hindi maging mayabang, anak pa man siyang tunay o hindi. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng magkapatid na Mara at Mariel. Sa kwentong ito ay pinapaalam, normal sa ating buhay ang pagdaanan ang mga pagsubok sa buhay. Pero mangyayari at mangyayari pa nga rin ang mga nais natin sa buhay kung ito nga talaga ang nakatadhana. Magtiwala lamang tayo sa proseso at siguradong magiging maayos din ang lahat. Huwag niyo po kakalimutan na i-like at subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.